Now the ruler of the world will be driven out, says the Lord. And when I am lifted up from the earth, I will draw everyone to myself. With the Lord, there is mercy and fullness of redemption. Blessed Sunday, everyone. Today is the 10th Sunday in Ordinary Time. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today. We are truly blessed for having another day in our lives. Today, we are being reminded in today's gospel. Ang reminder is the parable about how can Satan drive out Satan. So this is about if a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. About division. So alam na natin na ang pagdi-divide sa group is about galing yan kay Satanas. Hindi yan galing sa Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos, united. We are one body of Christ. We are one in spirit and we are one with God. Allow me, I am so blessed serving this morning kay Father Desagon because sobrang ganda ng kanyang reflection and yun ang magiging reflection natin for this morning. It's about the first reading. The first reading is about the book of Genesis. Yung hinahanap ni Jesus, si Adan. Where are you? Sabi niya. So, di ba, I heard you in the garden. Natakot si Adan. I was afraid. I was naked. So, I hid myself. So, sabi ni Jesus, paano mo nalamang you were naked? You have eaten then the fruit of the tree which I forbidden you to eat. Yun ang storyline. And so, syempre, si Eva, siya ang nagsabi na kainan mo to, Adan. Syempre si Eva, sinabi to say that the serpent tricked me into it. So, ito yung kwento ng first reading. Hindi natatapos dyan ang kwento. Napakaganda ng reflection ni Father. Yun ang gusto kong i-reflect dito sa atin na the Genesis, sana yung reading about Genesis ay hindi natin take into literally. Ang minumungkahi ni Padre is about makita natin yung creator at saka us, tayo bilang creation. So sana bilang nang sinabi niya yun, biglang naalala ko nung nasa daycare si Matthew, yung aming bunso, sabi ni teacher, matalino yung batang yan, mami, pero always be on top of every situation na ikaw yung nanay at siya yung anak. Kasi sometimes children are too manipulative because magaling sila eh. Tayo naman bilang nanay, bilang magulang, parang we allow. So hindi tama yon. And anong ibig sabihin ni Father tungkol dito sa creator and creation? Kasi naalala ninyo yung sabi ng gusto namin na inaalaw ni Jesus yung tungkol sa divorce. Pero ang totoo, kaya niya inalaw yun dahil sa katigasan ng inyong ulo. Pero in the first place, create talaga yung man and a woman to be together na hindi maghihiwalay till death do they part. Pero dahil ang tigas ng ulo ninyo, ang dami niyong sinasabi, diba? So yun. Katulad din ng creation story ngayon. Ang importante is yung malaman natin na ito yung creator, yung Diyos yun, at tayo ay creation. Just like, ano ba yung gusto kong sabihin dito? Ang sinasabi dito unang-una is obedience. Yung disobedience nila, sinabi na, kainin niyo lahat ang nandyan except sa puno na to. Kahit ano pang pangliling lang ng ahas, ano pang liling lang ginawa sa inyo.
Kung kayo, ang top of mind nyo is obedience, kayo ay sumusunod, de sana, walang nangyari. Hindi sana sila napaalis doon sa garden, di ba? Doon sa garden. Ngayon, ano bang sinasabi dito? Ang unang-una na dito, yung divorce bill, di ba? Parang di ba, pinag-usapan na natin yan about that. Na, yun nga, yung kaninang minention ko na sabi ni Jesus, you were created to be together forever. Pero ang tigas ng ulo ninyo, gusto ninyo yan, sige, bahala kayo. Sinabi ni Jesus yan. Pero hindi nagbago ang stand ng simbahan dyan. Hindi nagbago ang stand ng simbahan kung paano ang a man and a woman to be put in marriage. They should be for the rest of their lives, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in death, in health, until death do they part. So ang dahilan lang na paghihiwalay nila should be pag mamamatay na. Sa ibang bansa, yes, legal ang divorce, legal. Pero ibig bang sabihin nun kapag may divorce bill ay umayos ang buhay ng mag-asawa? Hindi ba ang mangyayari? Pwede namang mang babae, pwede namang mang lalaki. Tapos kung ayaw na natin, divorce bill, ang dali-dali pirmahan lang yan eh. Pero ano bang guarantee na yung susunod mong kinakasama, ang susunod mong karelasyon, hindi kayo magiging okay. Ay, magiging okay pala kayo. Diba? Baka another divorce bill. So, we are creating another problem, manganganak ang mga problema. Bakit? Kasi may divorce bill. Parang ako ay pinanganak at ako ay mayroong katawang babae, pero ako ay lalaki. Nakalimutan na natin. Ay, ibig bang sabihin, yung creator ko nagkamali sa pag-create sa akin kasi nilagay ako sa katawang babae, pero in reality, lalaki ako. Ganun ba talaga? Diba? Parang, we are blaming God now dahil create tayo na differently. Mali si God. Mali ang Diyos kasi pinagsama niya kami ang nagkita. Yun ba yun? So, napakadaming mga bagay na, yes, sinasabi natin pro-equality, pro-women daw, pro-children, pero, ika nga ni Padre, is it pro-God? Paisip talaga ako doon. Bakit? Isinusulong ko no to divorce bill. Isinusulong ko yung SOGI bill na sana kasi nakapaloob doon yung family code na hindi naman nila sinasabi na against family code na ang nandoon. Pero hindi nila yung sinasabi. Ang sinasabi nila equality. Kailan ba naman natin in-undermine yung gay? Hindi, mahal natin sila. Kahit na ano pang sabihin nila, mahal natin sila. Kaya, ewan ko kung para saan ba yung mga batas na gusto nila maipasa, pero ang basihan is not for the betterment of everybody, but for some few people lamang. Hindi ko naintindihan. Kagaya ng abortion, ang dami nang walang anak. Napakapalat mo nga kung ikaw ay may capacity magbuntis. Ako nga, sinabihan ako, bawal ako magbuntis eh. Ang galing ni Lord. Nakailan ako. Pero yung mga iba, akala nila, option yun na buntis ka na. Pwede kong ipapatay ang baby sa sinapupunan ko. Dito na pumapasok yung sinasabi na ito ang creator. At ito ang creation. Ito yung creature na nilalang ng creator. Paano ka, di ba? Remember this. Paano ka magiging thankful and grateful sa iyong creator kung ikaw ay ang dami mong concern, ang dami mong problema. Kaya hindi ka magpapasalamat sa Diyos na nagbigay sa iyo ng lahat eh.
Kasi hindi ka nakafocus sa Kanya. Ang panalangin ko lang, kapatid, sana lahat tayo nakafocus tayo sa Panginoon. Dahil mahal na mahal niya tayo. Ibinigay na niyang lahat. Pati yung mga bagay na binigay niya, nakalimutan mo ng pagpasalamatan. Ang kasama mo ngayon, yung asawa mo, yung anak mo, yung pamilya mo, yung ka-community mo, dapat mo yan ipagpasalamat. Yung paggising mo ngayong umaga, ang daming hindi na nagising. Ang daming mga bagay na dapat ipagpasalamat. Ang nakakalungkot lang, nakalimutan na natin lumagay sa lugar. Nakalimutan na natin iayos ang mga bagay kasi sobrang galing na natin, sobrang talino na natin na even yung power ng Diyos na lumikha, gusto na nating saklawan at gusto nating sabihin, mali ka Lord sa pag-create mo ng mga ganitong mga bagay. Nakakalungkot lang. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. Please be with us always and in all ways and allow your presence in our lives to manifest, dear God. Ikaw po ang bahala sa lahat, Panginoon, because without you, we are nothing. Please stay with us, Lord Jesus, and give us all that enlightenment that we need para maisaayos po ang buhay namin dito sa mundo. Konting panahon na lamang po at lilisanin namin ang buhay namin sa mundo. Huwag niyo po kaming pabayaan, Panginoon. Ang aming pong tirahan, ang property dito sa Aguado, hindi po maayos. Ang XCC, ibang kwento na naman po ito, pero Lord, please take over. Ikaw na po ang manguna. All this we pray in Jesus' mighty name, through the intercession of our Blessed Mama Mary. Amen. Blessed Sunday once again. God bless us all.